Magkaibigan na tayo mula pa noong mga bata tayo. Magkasama tayong nagsanay kay Master Roshi, naaalala mo ba? Ilang beses mo nang iniligtas ang buhay ko, hindi ko na mabilang. Tinitigan ni Goku ang pandak at kalbong lalaki. At sa loob ng isang sandali, may kung anong kumislap sa kanyang gintong mga mata. Isang alaala ng dalawang batang lalaki na nagtatawanan habang naghahatid ng gatas tuwing madaling araw. Magkasamang nagsasanay sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng isang matandang guro. Sabay na lumalakas. Pagkatapos ay nawala ang kislap na iyon. Pasensya na, malumanay na sabi ni Goku. Hindi kita kilala. Pero mabait ka yata. Kaibigan ba kita? Naramdaman ni Krillin ang paghapdi ng mga luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Goku. Kaibigan mo ako. Mas mabilis nang tumitibok ang gintong enerhiya ngayon. Parang tibok ng puso. At sa bawat pagtibok nito, tila may isa na namang bahagi ng kanyang pagkatao ang nawawala. Tumingin si Goku sa paligid. Sa lahat ng mga mukhang nakatitig sa kanya. Puno ng pag-aalala. Puno ng takot. Puno ng dalamhati. Iniligtas ko kayo, sabi niya, hindi ito ganap na tanong. Iyon ba ang dahilan kung bakit ako narito? Para iligtas ang mga tao. Iyon ang Iyon ang ginagawa ko, hindi ba? Tama, mahinang sagot ni Vegeta, habang mahigpit niyang ikinukuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang mga buko ng kanyang mga daliri. Iyon mismo ang ginagawa mo, Kakarot. Inililigtas mo ang lahat, kahit ang kapalit nito ay ang lahat ng mayroon ka. Ngumiti si Goku. At sa loob ng isang segundo, iyon ang dati niyang ngiti. Tunay. Mainit. At bahagyang makulit. Pagkatapos ay muli itong naglaho habang isa na namang alon ng gintong enerhiya ang kumalat palabas. May isang babae, biglang sabi ni Goku, puno ng pagmamadali, na para bang pilit niyang kinakapit ang isang alaalang unti-unting nawawala. Hindi ko na makita ang mukha niya. Pero naaalala ko. Madalas siyang magalit. Pero nagmamalasakit siya. Nagluluto siya. Napakasarap niyang magluto. At siya, bumaba sa halos pabulong ang kanyang tinig, mahal niya ako, hindi ba? Makapal sa damdamin ang boses ni Gohan. Nanay. Si nanay ang tinutukoy mo. Si Chichi. Nasa bahay siya ngayon. Malamang nalabis siyang nag-aalala para sa iyo. Chichi, ulit ni Goku, na para bang ninanamnam ang pangalan. Sa loob ng isang saglit, may kumislap na alaala. Isang matapang na babae na nakasuot ng lilanggi. Bata. Matatag ang loob. Pagkatapos ay isang mas matandang babae. Nakahawak ang mga kamay sa balakang habang pinapagalitan siya dahil sa putik na ipinasok niya sa bahay. Pagkatapos ay wala na. Ako. Hindi ko na makita ang mukha niya. Bakit hindi ko na makita ang mukha niya? Idiniin niya ang kanyang mga palad sa kanyang mga sentido habang marahas na sumiklab ang gintong aura. Napakaraming nawawala. Alam kong dapat ay may higit pa rito. Alam kong may nakalilimutan akong mahalaga. Isang bagay na napakahalaga sa akin. Pero sa tuwing sinusubukan kong kumapit, basta na lamang itong. Isa na namang pulso. Isa na namang bahagi ang nawala. Ibinaba ni Goku ang kanyang mga kamay at nang muli niya itong tingnan, bakas ang pagkalito sa kanyang mga mata. Kumikinang ako. Bakit ako kumikinang? Goku, makinig ka sa akin, mariing sabi ni Piccolo habang lumalapit. Kailangan mong mag-focus. Nasa isang transformasyon ka. Isang anyong hindi mo pa kailanman nagamit noon. Kailangan mo itong pakawalan bago. Transformasyon, putol ni Goku, habang nakadilat ng malaki ang kanyang gintong mga mata. Kaya kong mag-transform. Iyon ay. Mukhang mahalagang bagay iyon. May nagturo ba sa akin yan? Tumalikod si Vegeta. Hindi niya kayang panoorin ito. Ang kanyang pinakadakilang karibal. Ang isang bagay na nanatiling pareho sa buong buhay niya. Ang lalaking nagtulak sa kanya upang maabot ang mga taas na hindi niya inakalang maaabot niya. Unti-unti nang nawawala sa kanyang harapan. Nagsalita si Tien habang masusing sinusuri ng kanyang ikatlong mata ang enerhiya ni Goku. Sinusunog ng anyong iyon ang kanyang mga alaala bilang panggatong. Bawat segundo na manatili siya sa anyong iyan, mas marami pa siyang mawawala. Sa bilis na ito, makakalimutan niya ang lahat. Tahimik na tinapos ni Android 18 ang sinabi niya. Kahit ang sarili niya. Muli na namang nakatingin si Goku sa kanyang mga kamay, pinagmamasdan ang pagdaloy ng gintong enerhiya. Ang kapangyarihang ito. Maganda ang pakiramdam nito. Parang nasa eksaktong lugar ako kung saan ako dapat naroroon.
Parang ginagawa ko ang bagay na nakatakda para sa akin. Tumingala siya sa langit na ngayon ay malinaw at bughaw na. May iniligtas ba ako? Pakiramdam ko ay may iniligtas ako. Masaya ako dahil doon. Iniligtas mo ang lahat, sabi ni Gohan habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Iniligtas mo ang buong mundo, Tay. Tay, marahang ulit ni Goku. Paulit-ulit mo akong tinatawag niyan. Maganda itong pakinggan. Mainit sa pakiramdam. Marahan siyang umiti kay Gohan. Mukhang mabuti kang tao. Napakalaki ng pagmamalasakit ko sa isang taong halos hindi ko naman kilala. Ako ang anak mo, desperadong sabi ni Gohan. Ikaw ang nagsanay sa akin. 2 beses mong isinakripisyo ang buhay mo para sa akin. Ikaw na ang bayani ko mula pa noong halos hindi pa ako makalakad. Pakiusap, Tay. Pakiusap, alalahanin mo. Bahagyang ikiniling ni Goku ang kanyang ulo habang pinag-aaralan ang mukha ni Gohan. Sana kaya ko. Mukha kang isang taong karapat-dapat alalahanin. Muling tumibok ang gintong aura. At saglit na naging blanko ang ekspresyon ni Goku. Nang bumalik ang kamalayan sa kanyang mga mata, mas kaunti na ang natitirang bakas ng dati niyang sarili sa mga gintong matang iyon. Sino kayong lahat? Tanong niya, mausisa ngunit malayo ang dating ng kanyang tinig. Magkakasama ba tayong pumunta rito? May nilalabanan ba tayo? Humakbang si Master Roshi, nakasandal sa kanyang tungkod. Goku, iho. Ako ito. Si Master Roshi. Itinuro ko sa iyo ang Kamehameha noong bata ka pa lamang. Naaalala mo ba? Iyon ang unang energy attack na natutunan mo. Kamehameha, mahinang bulong ni Goku. Kusang gumalaw ang kanyang mga kamay sa pamilyar na posisyon. Muscle memory ito, mas matanda pa kaysa sa kasalukuyan niyang kamalayan. Nagtipon ang gintong enerhiya sa pagitan ng kanyang mga palad, mas makapangyarihan kaysa sa anumang Kamehameha na dapat sana iposible. Napaatras ang lahat. Sandali! Goku! Huwag! Sigaw ni Krillin. Ngunit hindi ito pinakawalan ni Goku. Nakatayo lamang siya roon, nakaunat ang mga kamay habang nakatitig sa pinagsiksikang gintong enerhiya. Pamilyar ang pakiramdam nito. May nagturo ba sa akin ito? Tama, malumanay na sabi ni Roshi. Ako. Napakatagal na panahon na ang nakalipas. Hinayaan ni Goku na maglaho ang enerhiya. Salamat kung sino ka man. Salamat sa pagtuturo mo sa akin. Isa na namang pagtibok. Isa na namang bahagi ang nawala. Mabilis na humarap si Vegeta pabalik, nagliliyab ang kanyang mga mata. Tama na. Wala akong pakialam kung kailangan ko pa itong ipasok sa ulo niya sa pamamagitan ng suntok. Sumabog ang kanyang aura. Kumalat ang asul na enerhiya sa paligid niya habang siya ay nag-transform. Kakarot, labanan mo ako. Hindi mo kailanman nakakalimutan ang isang magandang laban, kaya halika na. Bigla siyang sumugod kay Goku, nakahanda ang kanyang kamao. Hindi man lang tumingin si Goku. Kaswal niyang itinaas ang isang kamay at sinalo ang kamao ni Vegeta sa kanyang palad. Dapat sana ilumikha ng shockwave ang banggaang iyon. Ngunit bigla na lamang huminto ang enerhiya ni Vegeta. Ganap itong napawalang bisa ng gintong aura. Malakas ka, obserbasyon ni Goku habang tinitingnan si Vegeta ng may bahagyang interes. Magkaaway ba tayo? Dapat ba kitang labanan? Magkaribal tayo, tanga. Galit na sigaw ni Vegeta habang pilit hinihila ang kanyang kamao para makawala. Mas maraming beses na tayong naglaban kaysa sa kaya kong bilangin. Itinulak mo ako lampas sa mga hangganan ko. Iniligtas mo ang buhay ko. Ikaw. Nabasag ang kanyang tinig. Ikaw ang buong dahilan kung bakit ako narito, Kakarot. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalakas. Kaya huwag na huwag mong susubukang kalimutan ako. Nalilitong tumingin si Goku. Pasensya na. Hindi ko maalala. Pero, marahan niyang binitiwan ang kamao ni Vegeta. Mukha kang isang taong gugustuhin kong maalala. May kung ano sa iyo. May isang bagay na pakiramdam ko ay tahanan. Dahan-dahang umatras si Vegeta. Naglaho ang kanyang transformasyon. Hindi niya pinagkatiwalaan ang sarili niyang magsalita. Patuloy nang tumitibok ang gintong aura. Napakaliwanag nito, halos mahirap nang titigan ng diretsyo si Goku. At sa bawat pagtibok nito, may mas marami pang nawawala. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Ang kanyang mga teknik. Ang kanyang pagsasanay. Ang kanyang mga laban. Ang kanyang mga tagumpay at mga pagkatalo. Lahat ng iyon ay unti-unting nasusunog. Ginagawang panggatong para sa anyong nagligtas sa mundo.
Hindi ko maintindihan, sabi ni Goku, mahina na ngayon ang kanyang tinig, halos parang isang bata. Bakit parang napakalungkot ko? May mahalaga ba akong nawala? Lahat, pabulong na sagot ni Gohan. Nawawala sa iyo ang lahat. Hinawakan ni Goku ang kanyang dibdib, nararamdaman ang lungkot na naroon, ngunit hindi niya maunawaan kung saan ito nanggagaling. Masakit dito. Bakit masakit? Dahil tao ka, tahimik na sabi ni Piccolo. Kahit gaano kalaki ang kapangyarihang taglay mo, tao ka pa rin, Goku. At kailangan ng mga tao ang kanilang mga alaala. Kailangan nila ang kanilang mga ugnayan. Kailangan nila ang... Hindi ko nararamdamang tao ako, putol ni Goku habang nakatingin sa kanyang mga gintong kamay. Pakiramdam ko ay... Parang may iba akong nagiging anyo. Isang bagay na mas dakila. Isang bagay na hindi nangangailangan ng mga pangalan, mga alaala o... Tumingala siya sa mga mandirigmang nakapaligid sa kanya. O marahil, sa kanyang mga kaibigan. Tama, kailangan mo, mariing sabi ni Krillin habang humahakbang palapit sa kabila ng kanyang takot. Mas kailangan mo ang mga kaibigan kaysa sa kahit sinong kakilala ko, Goku. Minsan mong sinabi sa akin na hindi mo mararating ang lahat ng ito ng mag-isa. Na ang bawat laban, bawat tagumpay, ay nangyari dahil may mga taong sumusuporta sa iyo at lumalaban kasama mo. Pinag-isipan ni Goku ang mga salitang iyon habang bahagyan niyang ikiniling ang kanyang ulo. Maganda pakinggan iyon. Ang magkaroon ng mga taong ganoon. Sandali siyang tumigil. Mayroon ba akong mga taong tulad nila? Tama, halos pasigaw na sagot ni Gohan. Nandito kami. Kami ang mga taong iyon. Lahat kami. Lumaban kami sa tabi mo. Dumanak ang dugo namin kasama mo. Magkasama tayong nagsanay. Magkasama tayong lumakas. Hindi ka lang kaibigan namin, Tay. Pamilya ka namin. Tila tumagos ang mga salitang iyon sa gintong ulap na bumabalot sa kanyang isipan. Pamilya. Mabagal na inulit ni Goku ang salita. May kung anong gumalaw sa kaibuturan ng kung anumang natitira pa sa kanyang isipan. Isang pakiramdam. Mainit. Mahalaga. At halos hindi maabot. Kumislap ang gintong aura. Sa loob ng isang saglit, napahinto ang paghinga ng lahat. Baka sakali. Ngunit muli itong sumiklab ng mas maliwanag kaysa dati. At muling naging blanko ang mga mata ni Goku. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Pasensya na. Diretsong lumapit si Vegeta kay Goku, hindi pinapansin ang mga alon ng gintong enerhiyang humahampas sa kanya. Ang pangalan mo ay Son Goku. Ipinanganak kang Kakarot, isang sa iyan na ipinadala sa daigdig noong sanggol ka pa. Isang matandang lalaki na nagngangalang Gohan ang nakatagpo sa iyo at nagpalaki sa iyo. Lumaki ka sa kabundukan. May busilak kang puso at napakalakas mo. Tahimik na nakinig si Goku, nakatuon ang kanyang gintong mga mata sa mukha ni Vegeta. Nakilala mo ang isang babae na nagngangalang Bulma. Kinalagkad ka niya sa isang pakikipagsapalaran para hanapin ang mga Dragon Ball. Nagkaroon ka ng mga kaibigan. Si Krillin. Si Yamcha. Si Master Roshi. Nagsanay ka sa ilalim niya at lumaban sa mga paligsahan. Nag-asawa ka. Nagkaroon ka ng mga anak. Si Gohan at si Goten. Gohan, ulit ni Goku habang napapatingin sa binata. Goten. Magagandang pangalan iyon. Pinakamagaganda, pagkumpirma ni Gohan habang tumatabi kay Vegeta. Ako si Gohan, Tay. Ang panganay mong anak. Sinanay mo ako noong bata pa ako. Itinuro mo sa akin kung paano maging matapang. Kung paano protektahan ang mga bagay na mahalaga. 2 beses ka nang namatay para iligtas ang mundo, dagdag ni Piccolo habang lumalapit din sa kanila. At sa parehong pagkakataon, nakabalik ka. Dahil iyan ang pagkatao mo, Goku. Hindi ka kailanman sumusuko. Isa-isa silang humakbang pasulong. Bawat isa ay nagbahagi ng isang alaala. Isang sandali. Isang piraso ng taong minsang naging si Goku. Ikinuwento ni Krillin ang kanilang kabataan. Kung paano sila palihim na kumukuha ng pagkain mula sa kusina ni Master Roshi. Binanggit ni Tien ang kanilang mga laban sa mga torneo. At ang paggalang na nabuo sa pagitan nila sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Nag-aatubili mang aminin ni Android 18, sinabi niyang naging mabait si Goku kahit wala naman siyang dahilan para maging ganoon. Nagsalita si Master Roshi tungkol sa isang batang may buntot. Isang batang mas malakas at mas busilak ang puso kaysa sa kahit sinong nakilala niya. At sa buong panahong iyon, nakinig lamang si Goku. Hindi niya naaalala. Ngunit nakinig siya. Patuloy na tumitibok ang gintong aura, at sa bawat alon nito ay may mas marami pang nawawala.
Ngunit nanatili siyang nakatayo roon at pinakinggan ang mga kwento tungkol sa taong dati niyang naging pagkatao. Mahilig kang lumaban, sabi ni Vegeta. Hindi para manakit ng tao, kundi para lampasan ang sarili mong mga hangganan. Para malaman kung gaano ka pa kalakas na maaaring maging. Iyan ang nagtutulak sa iyo, Kakarot. Iyan ang layunin mo. Pakikipaglaban, mabagal na sabi ni Goku. May nararamdaman nga ako kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa pakikipaglaban. Parang mahalaga ito sa akin. Mahalaga talaga, pagkumpirma ni Vegeta. At ako ang madalas mong kalaban. Ang iyong karibal. Ang iyong kapantay. Ang taong nagtutulak sa iyo ng kasing tindi ng pagtutulak ko sa sarili ko. Pinagmasdan ng gintong mga mata si Vegeta. Mahalaga ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero alam kong mahalaga ka. Dahil pinalalakas natin ang isa't isa, simpleng sagot ni Vegeta. Iyon ang ginagawa natin. Iyon ang palagi nating ginagawa. Sa loob ng isang maikli, ngunit maningning na sandali, may kung anong kumislap sa likod ng gintong liwanag. Pagkilala. Alaala. Vegeta. Pagkatapos ay nawala rin iyon. Isa na namang pagtibok. Mas malakas sa pagkakataong ito. Natisod si Goku at agad siyang nasalo ni Gohan. Tay, manatili ka sa amin. Pagod na ako. Ang anyong ito. Mas marami pa ang hinihingi nito. Gusto nito ang lahat. Dapat ko bang ibigay ang lahat? Hindi. Sabay-sabay na sigaw ng maraming tinig. Ngunit hindi talaga sila ang tinatanong ni Goku. Ang sarili niya ang kanyang tinatanong. At sa kaibuturan ng kung sino siya, o kung sino man siya noon, may isang sagot. Kung nangangahulugan itong maililigtas ko sila, sige. Sumabog palabas ang gintong aura. Dumoble ang laki nito. Umangat ang katawan ni Goku mula sa lupa. Lumalawak ang kanyang mga bisig habang naaabot ng anyo ang huling yugto nito. Lalong lumalim ang gintong liwanag. Naging halos imposibleng titigan. Maging ang realidad mismo ay tila yumuyuko sa paligid niya, kinikilala ang presensya ng isang nilalang na lumampas na sa karaniwang pag-iral. Hindi, Kakarot, huwag. Inabot siya ni Vegeta. Ngunit itinulak siya pabalik ng enerhiya. Nanalo ka na. Hindi mo na kailangang lumampas pa rito. Ngunit hindi nakikinig si Goku. O sa halip, may iba siyang pinakikinggan. Isang bagay na mas malalim pa kaysa alaala. Isang likas na udyok. Ang pangangailangang magprotekta. Magligtas. Maging kalasag na tatayo sa pagitan ng mga inosente at ng kadiliman. Kahit hindi na niya maalala kung sino ang mga inosenteng iyon. Kahit hindi na niya maalala ang sarili niyang pangalan. Lalong tumindi ang liwanag hanggang sa napilitan ang lahat na takpan ang kanilang mga mata. At nang tuluyan itong humupa, dahan-dahang bumaba si Goku pabalik sa lupa. Nandoon pa rin ang gintong aura. Ngunit nagbago na ito. Mas kalmado na ngayon. Mas banayad. Parang nakuha na nito ang lahat ng kailangan nito at nasiyahan na. Iminulat ni Goku ang kanyang mga mata. Ginto pa rin ang mga ito. Ngunit mayroon ng kakaibang linaw sa mga iyon. Isang nakapangingilabot at malakristal na linaw na nakikita ang lahat, ngunit walang naunawaan. Nawala na ang banta. Ipinaabot ng kanyang tinig ang mga himig ng isang banal na nilalang. Ligtas na ang mundong ito. Tay, maingat na sabi ni Gohan habang humahakbang pasulong. Kilala mo ba ako? Tumingin si Goku sa kanya. Pinagmasdan ang kanyang mukha. Nakita ang pag-asang nakikipaglaban sa takot sa kanyang mga mata. Hindi. Payak ang kanyang sagot. Dapat ba kitang kilala? Nadurog ang ekspresyon ni Gohan. Ngunit tumango pa rin siya. Tama. Dapat. Tumingin si Goku sa kanilang lahat. Sa mga estrangherong ito na tila labis siyang pinahahalagahan. Mukha kayong mabubuting tao. Masaya ako na naprotektahan ko kayo. Tama ang pakiramdam nito. Parang ito ang dapat kong gawin. Iyan nga, tahimik na sabi ni Piccolo. Iyan mismo ang dapat mong gawin, Goku. Goku. Inulit niya ang pangalan. Ako ba iyon? Tama, sagot ni Krillin, nababasag ang kanyang tinig. Ikaw iyon. Iyan ang pagkatao mo. Goku. Muli niyang binigkas ang pangalan na para bang sinusubukan niya ito. Ako si Goku. Ngumiti siya. At napakapamilyar ng ngiting iyon na napilitan ang ilan sa kanila na umiwas ng tingin. CJ. Susubukan kong tandaan iyan. Napakawala si Vegeta ng isang tunog na maaaring tawa o hikbi. Tanga ka. Isa kang ganap na tanga. Napatingin si Goku sa kanya nang may pagtataka.
Bakit ka malungkot? Iniligtas ko naman ang lahat. Mabuti iyon, hindi ba? Tama, magaspang na sagot ni Vegeta. Mabuti iyon. Magaling ang ginawa mo, Kakarot.